Magandang araw Pilipinas, mayong adlaw kasinta. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Industrialisasyon. Ano nga ba? Bakit mahalaga ang industrialisasyon sa pag-unlad ng ekonomiya? Kaya ba natin mag-industrialisa? Ano-ano ang mga rekursong mayroon tayo na magagamit sa industriya? At ano ang sumasagka sa pagtataguyod ng national industrialization sa Pilipinas? Ako po si Rian Patrice Inso Castor at ito ang Panindigang Pilipino. Hatid sa inyo ng balitang kaunlaran, inyong gabay sa mga balitang may kinalaman sa pag-unlad at kabuhayan ng ating bansa. Sa panahon ngayon, isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng pag-unlad ng ating bansa ay ang industrialisasyon. Pero gaano nga ba kahalaga ang mga industriya sa pagpapaunlad ng ekonomiya? Alamin natin sa ulat ni Jerome Calderon. Maraming salamat, Rian. Napakahalaga ng papel ng industriya sa pambansang pag-unlad. Dito nagmumula ang mga kasangkapan at makinaryang ginagamit sa produksyon. Kapag napapaunlad ang mga ito, tumataas din ang antas ng produktibidad sa mga sektor tulad ng agrikultura at paggawa. Sa madaling salita, ang industriya ang nagsisilbing gulugod ng ekonomiya sa bansa. Bukod dito, ang industriya rin ang pinagmumulan ng mga kagamitang kinakailangan ng mamamayan mula sa kuryente at tubig hanggang sa mga pampublikong sasakyan at kagamitan sa komunikasyon. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng kaginhawahan sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. At higit pa dyan, malaking tulong din ito sa pagbibigay ng mga trabaho sa mamamayan. Tama ba, Jerome? Tama ka dyan, Rian. Ang pagtatatag ng mga industriya sa Pilipinas ay nagbibigay ng milyong-milyong trabaho sa mga manggagawa at nagsisilbing daan upang mapaunlad ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa pag-usbong ng industrialisasyon, umaangat din ang agrikultura. Nagkakaroon ng mas mataas na kakayahang bumili ang mga magsasaka at nagiging mas produktibo ang buong populasyon. Kasabay ng pagtatatag ng mga industriya ay ang pagsulong din ng agham at teknolohiya. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang produksyon at mas magiging makabago ang mga paraan ng paggawa. Ang paggamit ng sariling teknolohiya at kaalaman ay hakbang tungo sa pagiging mas independenteng ekonomiya. Tama ka, ate. Ibig sabihin din, kapag lokal ang paggawa, lokal din ang benepisyo? Tumpak, kapag lokal na produksyon ang pinagtutuunan, hindi na kailangang umasa ang bansa sa mga produktong imported. Dahil dito, mas nagiging matatag ang ekonomiya at nababawasan ang dominasyon ng mga malalaking dayuhang kumpanya. Isang malakas at maunlad na industriya, isang matatag na ekonomiya. Yan ang susi sa mas progresibong Pilipinas. Muli, ako si Jerome Calderon, nag-uulat. Balik sa iyo, Rian. Maraming salamat, Jerome. At ngayon, alamin natin kung kaya nga ba ng Pilipinas na maging industrialisado. Narito si Nimrod at Aryan para sa detalye. Alam nyo, kung tatanungin kung kaya ba natin mag-industrialisa, ang sagot ay oo, kayang-kaya ng Pilipinas. Una, malawak at mataba ang ating kalupaan. Meron tayong mahigit kumulang na 20 at 4 na milyong ektarya ng lupa na tinatamnan ng mga pangunahing pananim tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging at kasaba. Dahil dito may sapat tayong hilaw na materyales para sa mga lokal na industriya gaya ng pagkain, tela, kemikal, hindi na kailangang umasa sa imported na produkto. Ikalawa, napakayaman din natin sa yamang tubig. Bilang isang arkipelago, may higit 200 milyong ektarya ng karagatan at libu-libong ilog at lawa. Sa dami ng isda at lamang dagat na ating napoproduce, kinalala pa nga ang Pilipinas bilang ikalima at pinakamalaking tagapagtustos ng isda sa buong mundo noong taong 2011. At syempre, mayaman din tayo sa mineral. Tinatayang mga
58.1 billion tons na reserbang mineral ng bansa, tayo ay ika-3 sa ginto, ika-4 sa copper, ika-5 sa nickel at ika-6 sa chromite sa buong mundo. Ibig sabihin lahat ng batayang likas na yaman, lupa man, tubig at mineral ay meron tayo. Kung mapapangalagaan natin at mapapaunlad natin ito ng tama, kayang-kaya nating magtayo ng sariling industriya at umangat bilang isang tunay at maunlad na independenteng bansa. Magandang araw! Ako nga pala si Arian, ang inyong kakampi sa kaalaman. Alam niyo ba, ang Pilipinas ay isa sa bansang napakayaman sa likas na makukuha ng enerhiya? Hindi lang ito tungkol sa kuryente. Ito ang pundasyon ng ating bansa. Mayroon tayong natural gas mula sa ilalim ng dagat tulad ng Malampaya plant na nagbibigay ng malinis na kuryente. Bukod dyan, kilala rin tayo sa paggamit ng geothermal energy. Ang Pilipinas ay kalawa sa buong mundo sa paggamit nito. Ang ating mga ilog at talon ay pinagmumulan ng hydropower habang ang init ng araw ay nagbibigay ng solar energy. Ayon sa National Renewable Energy Laboratory or NERL sa US, halos lahat ng probinsya sa bansa ay pwedeng magpatayo ng micro-hydro plants. Dahil tropical tayo, halos saan ng sulok ng bansa ay nakakalikha ng enerhiya mula sa araw. Ang kabuoang potensyal, aabot lang 13.77 megawatts. Paborable rin ang kabundukan at paybaying dagat para sa wind farm na nakakalikha ng libo-libong megawatts na enerhiya mula sa hangin. At huwag kalimutan ang biomass energy na mula sa tirang halaman at palay. Karagdagan, mayaman din ang Pilipinas sa ibang konsepto. Hindi ginto o langis, kundi ang Pilipino mismo. Ayon sa datos noong 2014, may mahigit 26 milyong skilled workers ang OFW, na ibig sabihin napakalaki pala ang human resource potential ng Pilipinas. Ngayon, alam niyo na ba ang yaman ng ating bansa? Magbabalik sa iyo, Rian. Nakita na natin ang mga kayahan ng Pilipinas sa industrialisasyon. Ngunit ano naman ang mga suliraning humahadlang dito? Narito si Clark para sa ulat. Gaya nga ng sabi ng mga naunang nagbalita, kayang-kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa ibang mga bansa. Ngunit tila bang hindi natin nagagamit ang ating kakayahan para sa ating bansa, bagkus para sa mga dayuhan. Sa mahabang panahon, hinubog ng malalaking bansa ang ating ekonomiya upang maging supplier ng mga hilaw na materyales at lakas paggawa sa kanilang bayan. Dahil dito umaasa tayo sa mga produktong yari sa ibang bansa upang tugunan ang pangangailangan ng consumer na Pilipino. Maraming salamat, Clark. Sa kabila ng mga balakid, patuloy ang pag-asa at pagsisikap ng bawat Pilipino tungo sa industrialisadong kinabukasan. Muli, ako po si Rian Patrice I. Castor at ito ang Panindigang Pilipino, hatid sa inyo ng balitang kaunlaran. Mula sa estudyante ng PUP kasama ng mamamayan para sa kinabukasan.